Paano kung biglang maglaho ang Earth? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung isang araw. Kung biglang maglaho ang ating planeta na pangalan ay Earth, isang tanong na parang galing sa isang overthinking session, 2:00 ng madaling araw. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Dominug. Salamat sa suggestion mo. Una sa lahat, linawin natin ang isang bagay. Kapag sinabi nating nawala ang Earth, ibig sabihin ay instant itong naglaho na parang nawala ng internet pagkatapos mong pindutin ang submit exam. Walang warning, walang countdown. Ngayon, lumipat tayo sa mas malaking tanong. Ano ang mangyayari sa Moon? Alam natin na umiikot ang Moon sa Earth dahil sa gravity nito. Ang gravity ang invisible na parang nanay na humihila sa iyo pauwi kapag 12:00 na ng gabi. Pero kapag nawala ang Earth, mawawala rin ang gravity nitong humihila sa Moon. Dahil dito, hindi na iikot ang Moon sa dating orbit nito. Sa halip, magpapatuloy ito sa direksyong tinatahak nito at magsisimulang umikot direkta sa paligid ng Sun. Para itong batang nawalan ng kamay na hinahawakan sa mall, biglang dire-diretso sa ibang direksyon. Pero hindi lang Moon ang maaapektuhan. Ang Earth ay isa ring planetang may sariling gravitational pull. Maliit man ito kumpara sa Sun, mayroon pa rin itong epekto sa ibang celestial objects. Kapag bigla itong nawala, magkakaroon ng kaunting pagbabago sa balanse ng solar system. Hindi naman agad magkakabanggaan ang mga planeta na parang bumper car sa perya, pero maaaring bahagyang magbago ang ilang orbit dahil nawalan sila ng isang kasamang planeta. Isang upuan ang biglang nawala sa cosmic classroom. May isa pang nakakagulat na detalye. Kahit biglang mawala ang Earth, hindi agad malalaman ng Sun at ng ibang planeta. Bakit? Dahil ang gravity o katulad ng liwanag ay gumagalaw sa bilis ng light. Ang distansya ng Earth sa Sun ay humigit kumulang 8 light minutes. Ibig sabihin, aabutin pa ng halos 8 minuto bago maramdaman ng solar system na wala na ang Earth. Astig, di ba? Parang nag-leave na sa group chat ang isang tao, pero delayed pa bago lumabas ang notification. Pagkatapos ng 8 minutong yon, saka lang tuluyang magbabago ang sitwasyon. Mawawala ang gravitational influence ng Earth sa paligid nito. Ang mga artificial satellites na umiikot sa Earth ay mawawala rin dahil wala na ang mismong planetang kanilang iniikutan. Wala ng GPS, wala ng weather satellites, wala ng live traffic updates. Pero syempre, wala na rin namang gumagamit dahil wala na rin tayong lahat. Kaya masasabi nating problem solved sa pinaka-weird na paraan. Paano naman ang ibang planeta? Ang Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay magpapatuloy pa rin sa pag-ikot sa Sun. Ang dahilan ay higit sa 99% ng mass ng buong solar system ay nasa Sun. Ibig sabihin, ang Sun pa rin ang tunay na boss pagdating sa gravity. Kahit mawala ang Earth, parang opisina lang na nag-resign ang isang empleyado. Malungkot, pero tuloy pa rin ang trabaho ng kumpanya. Speaking of Mars, baka may magtanong, Professor, pwede bang lumipat na lang tayo sa Mars bago mawala ang Earth? Magandang plano sana yon. Kaso sa senaryo natin,
instant ang pagkawala ng Earth. Walang chance mag-empake. Walang chance magdala ng charger. Walang chance mag-post ng Goodbye Earth sa social media. Kaya kahit may pinakamabilis kang rocket, hindi mo rin ito maaabutan. Isa pang kawili-wiling isipin ay ang epekto nito sa kasaysayan ng universe. Kung may isang alien civilization na libu-libong light years, ang layo at kasalukuyang gumagamit ng napakalakas na telescope, maaaring nakikita pa rin nila ang Earth kahit matagal na itong nawala. Dahil ang liwanag ay may travel time, parang nanonood sila ng lumang replay ng isang basketball game. Habang tayo ay matagal nang wala, sila ay ngayon palang nanonood ng mga dinosaur, pyramids, o kaya ay ng isang taong sumasayaw ng viral dance challenge. Ang magandang aral dito ay ipinapakita ng senaryo na ito kung gaano kahalaga ang gravity. Hindi natin ito nakikita, hindi natin naaamoy, at hindi natin nababayaran buwan-buwan. Pero isa ito sa pinakamahalagang puwersa sa universe. Ito ang dahilan kung bakit nananatili ang moon sa orbit. Umiikot ang mga planeta sa sun at hindi tayo lumulutang habang kumakain ng tapsilog. Kung mawala ang gravity, siguradong magiging pinakamagulong family reunion ang buong solar system. Sa huli, ang tanong na paano kung biglang maglaho ang Earth ay maaaring mukhang May God nakakatawa have o mercy imposible. on our souls. Pero isa itong magandang paraan para maintindihan ang kahalagahan ng gravity, planetary motion, at kung paano magkakaugnay ang bawat bagay sa ating solar system. Kapag nawala ang Earth, mawawala rin ang lahat ng buhay na kilala natin. Ang moon ay magbabago ng orbit at ang solar system ay bahagyang mag-a-adjust habang nagpapatuloy ang pag-ikot nito sa paligid ng sun. Hanggang sa susunod na episode, tandaan ninyo class, ang science ay hindi lang tungkol sa mga sagot. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng tanong na, ano kaya kung